Nararamdaman mo ba to? Parang bawat taon tumataas ang presyo pero ang sweldo hindi sumasabay. Mas mahal ang grocery, kuryente, tuition, gasolina pero ang increase, nako, na binigay, pang merienda lang. Maybe some of you are asking, Coach, kailangan ko ba na mag-resign para kumita ako ng mas malaki? Ang sagot ko ay hindi. Meron pa tang isang pamamaraan na pwede mong i-retain ang trabaho mo at pwede ka pang kumita on the side. Kung ano yan, pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Good news! Hindi mo kailangan pumili sa pagitan ng pamilya or dagdag income or pagitan ng trabaho mo at magre-resign ka. Sa video na ito, papakita ko sa iyo ang remote side income na pwede mong gawin kahit may full-time job ka. Alam mo ba, nung araw, kailangan mo talaga, kung gusto mo kumita ng mas malaking pera, syempre, sasabihin sa'yo, mag-overtime ka, mag-double job ka, mag-abroad ka. Pero ngayon, alam mo, sa panahon ng internet, kahit nasa bahay ka, pwede ka nang kumita. At ang good news, kung may day job ka, nako, sa gabi, pwede ka pang mag-side income na hindi mo kailangang iwanan ang trabaho mo. Tanungin mo lang muna sarili mo. Siguro sa panahon ngayon, bakit natin kailangang pag-usapan yung second income? Kung iisa lang ang income mo, nawala yung first work, or if not naman, tumaas naman yung gastusin mo, o anong mangyayari niyan? Mapipilitan ka talaga mangutang. That's the reason why I always tell people, we need to learn how to create multiple source of income. Hindi para yumaman agad, para maging secure. At hindi ibig sabihin magtatayo ka ng malaking business. Minsan, isang side hustle lang, malaking tulong na. So, ano magandang side hustle? You have a day job, but you have also a side income. I always tell people your 9 to 5 job will pay your bills, but what you do from 6 p.m. up to midnight will help you build your dreams. Ito na po ang pwede natin gawin. Side hustle number 1, maging AI assistant or AI specialist. Ang ibig sabihin po niyan, maraming kumpanya ngayon ang naghahanap ng programmer or if not naman, prompter na marunong na gumamit ng AI. Yes, yung gumagawa ng prompt, nagre-research, nag-organize ng workflows. Nako, kung magaling ka gumamit ng, for example, ng tool ng ChatGPT or AI tools, make advantage ka. Hindi mo kailangan maging IT graduate, kailangan mo lang matuto. Pangalawang side hustle na pwede mong pasukan, virtual assistant or VA. Ito yung siguro yung pinakamalakas. Pangmalakasan to. Kasi sa totoo lang, pag VA ka, virtual assistant, kung ano ang problema ng boss mo, solve mo yan. For example, yung mga mundane work, pag-check ng email, calendar. For example, executive VA, pwede ka rin maging project manager, pwede kang maging customer success, parang closer, bookkeeping, social media specialist. Kapag nag-specialize ka na, alam mo ang kagandahan, mas mataas ang pwedeng ibayad sa iyo. Tatandaan mo to ha, generalist, mababa ang bayad. Specialist gets paid more. Side hustle number 3, accountant ka ba? Alam mo, pwede ka bang maging online bookkeeper? Kung magaling ka sa organization, numbers, pwede mo ito, maraming foreign businesses na naghahanap po ng mga Pinoy na magagaling po sa accounting. Bakit? Kasi alam nila, metikuloso tayo, magaling tayo, matyaga tayo, mahusay tayo makipag-communicate sa English. Kahit di ka CPA graduate, basta meron ka lang talagang background at maraming certifications, kahit online mo kunin yan. Nako, maniwala ka. Maraming kukuha sa'yo. Side hustle number 4, pwede kang maging medical or legal transcriber. Akala kasi ng tao typing lang. Alam mo kasi ngayon, may tool na po ngayon to help you transcribe. Kaya nga, huwag kang matakot na gumamit ng mga tools right now. Ang kailangan nila, hindi lang to transcribe. Kasi ako may transcriber din po ako. Pero hindi lang yun. Ang trabaho ng transcriber right now, to fact check kung tama pa rin yung natatranscribe. Kasi pag iniwan lang natin sa tool yan, minsan nami-misspell yan, minsan out of context. So nagigets nyo, may trabaho pa rin yung mga transcribers kapag willing ka mag-aral. Lalo na yung ikaw may background ka about medical terms or if not legal terms, nako, tataas ang value mo. Remember, the higher the skills, the higher the income. Hello there mga kaipunaryos! Gusto ko lang magbigay ng babala at paalala po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa mga promotions na gumagamit po ng video ko na walang pahintulot. Lalo na kung may kinalaman to sa crypto, trading, online task opportunities, nag-aangkin na ako mismo ang ika nga ay parang nag-encourage po nito para kayo kumita na mabilis. Nako, kami dito sa channel na ito ang layunin at magbigay ng edukasyon at hindi kami ika nga isasama sa mga ganun. Kaya sana maging maingat po kayo ha, at huwag kayong basta-basta maniwala sa mga pangako na madaling kumita.
Back to our regular programming. Side hustle number 5. Magaling ka ba sa video, content creation, or graphics? Alam mo, lahat ng negosyo ngayon, kailangan na mag-content. For YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, kung marunong ka mag-edit ng video, gumawa ka ng graphics o magsulat ng caption using, syempre, AI. At good news, pwede mong gawin to in just few hours, di ba? Or few minutes, depende kung gaano ka kagaling. At pwede mo pag ito gawin sa bahay. Side hustle number 6. Ay, ikaw ba mahilig magturo? Pwede ka magturo sa mga foreigners. Ay, marami kang alam. Kung like for example, meron ka bang alam sa Excel, accounting, English, public speaking, sales, leadership, cooking, music, fitness, parenting. Pwede mo na ituro online yan. Alam mo ngayon, the most important thing is not only information but to help people to transform. So, pwede mo maging side hustle yan. And then, side hustle number 7, ito pa, freelance digital marketing. Ito is siguro sa pinakamabilis na lumaki. Kung meron kang specialty sa Facebook ads, Google ads, email marketing, creating of funnel, SEO, automation, maraming negosyo, including mine, ang gustong makakuha ng maraming customers. At these people are willing to pay if you can convert yung mga target market nila into clients. Grabe, sa taong kayang magdala ng resulta, ako, babayaran ka. Imagine mo, if you can bring in an extra 100,000 pesos sale per month, you can easily charge to 10 to 20%. Pwede kang kumita ng 10 to 20,000. So, ang gawin mo, huwag yung salary base, commission base. Kung nakapagbenta ka ng 1 million, meron kang additional 100,000 to 200,000 a month. Not bad, di ba? Kaya nga mga kapatid, ang dami pong income opportunities, pero babala. Habang ikaw ay naggumagaw ng side hustle, huwag mo namang pabayaan ang una mong trabaho. Ang side hustle ay dagdag, hindi dapat mabawasan. Baka mawala yung full-time job mo kasi sobrang excited ka, pinabayaan mo ng opisina mo, late ka, pagod ka, hindi ka productive. Maling strategy yun. Ang side hustle dapat suportahan yung first major income. Hindi to kapalit. Kapag mas malaki na, di ba? At consistent na income mo, doon ka na mag-decide. Kapatid, alam mo, marami ng Pilipino ang nabago ng buhay sa pamamagitan ng side hustle. Baka ikaw nang susunod. Kaya kung ikaw interesado ka on how to start side hustle but you do not know, on how to start, just type VA sa comment section or click the link below. May kasama ako isang social entrepreneur na si Mommy MK Bertulfo, founder ng FH Moms, and gumawa kami ng program at ng isang sistema to teach you on how you can get started with your side hustle without leaving your job. So kung interesado ka, just type VA or click the link below. Mga kaibigan, paalala, hindi mo kailangan maging milyonaryo ngayong taon. Ang kailangan mo magkaroon ng dagdag income. Tamang sistema sa paghawak ng pera, tatandaan, your 9 to 5 job will pay your bills, but what you do from 6 p.m. up to midnight will help you build your dreams. Kung nakatulong tong episode na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, and syempre mag-like. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.